actions taken by the House of Representatives in respect of the 3 prior impeachment complaints before it decided to finally transmit what it purports to be a verified resolutions is something that is not permitted by the Constitution, particularly that 1-year bar rule. Sabi po ng Supreme Court ay ito: an impeachment proceeding is initiated or begins when a verified complaint is filed and referred to the House at the committee referred to the Committee on Justice for Action. Ibig sabihin, ganito: pag ako nag-file ng impeachment complaint, inendorso ng isang miyembro ng Kamara de Representante, sinumiti namin kay Secretary General. Hindi pa yun ang initiation. Hindi pa nag-uumpisa ang impeachment proceeding noon. Ito kasi ang kwento. Kahapon, di ba na topic natin, nag-file si Sara Duterte ng kanyang kaso sa Supreme Court na pinipigilan ang pagpapatuloy ng impeachment complaint. Ngayon, ito yung balita tungkol dyan. VP Duterte makes own move at SC versus impeachment. So, nag-file siya ng kaso sa Supreme Court. Pinipigilan niya na magpatuloy ang impeachment proceedings. Which, mga kutsero, is an unusual move para kay Sara Duterte, especially na lagi niyang pinoproject o lagi niyang ipinapakita na parang ang tapang-tapang niya. Oo. Unbothered ako dito sa impeachment. Wala akong lampake. Oo, yan ang impression na ipinapakita niya sa ating lahat. Wala akong pake. Magpa-impeach nyo kung gusto nyo. Ganun siya. Lalabanan ko ito. Oo, nilabanan niya naman yung impeachment, mga kutsero. Pero hindi sa impeachment court. Nilabanan niya sa Supreme Court. At so, dahil na-topic na natin to, I won't go into the details of it. But, it seems, nag-uumpisa na ang labanan. Round 1. Fight! Ganon. Fight na agad. Round 1, mga kutsero. Yung panel of prosecutors ng Kamara de Representante at ang mga abogado ni Sara Duterte ay nagbabangaya na. Supreme Court pa lang yan. Wala pa dun sa actual na impeachment court. Nagbabangaya na, guys. Oo, panoorin natin yung balita tungkol dyan. Wala pa man ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, may pagtatalo na tungkol sa 1-year ban sa mga impeachment proceeding. May argumento ang impeachment prosecutors at defense team ng vice. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Hindi pa man nagtatapat sa mismong impeachment trial, may banggaan na ng argumento ang defense team ni Vice President Sara Duterte at kanyang mga magiging taga-usig mula sa Kamara. Ang issue, nilabag ba ng Kamara ang probisyon sa saligang batas na isang impeachment proceeding lamang ang maaaring simulan laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. Ito ang isang basehan kung bakit pinatitigan ni Duterte ang kanyang impeachment trial sa Senado. May nauna na raw kasing 3 reklamo laban sa bise ayon sa mga abogado nito. The actions taken by the House of Representatives in respect of the 3 prior impeachment complaints before it decided to finally transmit what it purports to be a verified resolutions is something that is not permitted by the Constitution, particularly that 1-year bar rule. O, yun ang sinasabi ng mga abogado ni Sara Duterte. Kahapon, pinag-usapan na natin to, hindi ba? Sinabi ko na po sa inyo, kahapon, kinuwento ko na po sa inyo, na wala akong basis yung sinasabi ni attorney. It may be an allegation, but the legal basis is not there. Because, meron na po kasing desisyon ng Korte Suprema, di ba? Pinakita ko sa inyo kahapon, ipapakita ko ulit. For the sake ng mga hindi nakapanood ng live stream kahapon, ipapakita ko po ulit today yung sa ipinakita kong dokumento kahapon na desisyon ng Korte Suprema. Mga kutsero, hindi naman po sa sinasabi kong mas magaling ako dun kay attorney. Abogado siya. Oo, and I respect that. Sinasabi ko lang, meron kasi naitang ibang basis. I could be wrong. Again, mga kutsero, depende po ito kung paano mo i-argumento ito sa Korte Suprema. Ito yung constitutional provision. Ayan. No impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. So, sinasabi po ng mga abogado ni VP Sara Duterte ay hindi ka pwedeng mag-file ng multiple impeachment complaints. Hindi ka mag-file ng multiple impeachment cases against Sara Duterte kasi that's a violation of the 1-year bar rule. Ilan ba yung i-final na kaso? Isa galing kay De Lima, isa galing sa Makabayan Black, at isa galing sa religious sector, at yung pang-apat yung galing sa Kamara mismo. So, apat ho na impeachment cases ang i-final. Violation na raw iyon ng 1-year bar rule sa impeachment proceedings.
Pero mga kotsero, iba po ang sinasabi ng Supreme Court. Ang sabi po ng Supreme Court ay ito: an impeachment proceeding is initiated or begins when a verified complaint is filed and referred to the House at the committee to the Committee on Justice for Action. Ibig sabihin, ganito: pag ako nag-file ng impeachment complaint, inendorso ng isang miyembro ng Kamara de Representante, sinumiti namin kay Secretary General. Hindi pa yun ang initiation. Hindi pa nag-uumpisa ang impeachment proceeding noon. Kailan mag-uumpisa ang impeachment proceeding? Kapag na kay House Speaker na? Hindi pa rin. Kailan daw ho mag-uumpisa ang impeachment proceeding? Mag-uumpisa lamang daw po siya, according to this decision, Francisco versus House of Representatives, mag-uumpisa lamang daw ang impeachment proceeding kapag isinumite na ang impeachment complaint sa Committee on Justice. Puntahan natin yung isa sa mga framers ng Constitution, si Father Bernas. Ang sabi, Father Bernas concludes that when Section 3.5 says, ng impeachment nga, no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year, it means that no second verified complaint may be accepted and referred to the Committee on Justice for Action. Ang mahiwagang tanong, na kailangan lampasan o kailangan labanan ng mga abogado ni Sara Duterte. Number 1, ang first impeachment complaint ba na isinumite ni Laila de Lima ay umabot sa Committee on Justice? Tayo po dito, sagutin natin. Second impeachment complaint ng Makabayan Black, ito ba ay umabot sa Committee on Justice for Action? Pangatlo, impeachment complaint ng religious sector, umabot po ba sa Committee on Justice? No. No ulit. No, and no. Ano lang yung umabot? Actually, hindi na nga dumaan sa Committee on Justice. Ano yung isinumite sa Kamara de Representante? Yung pang-apat, yung may 1/3 signatories. Yun yung umabot. Baka sabihin naman ni Sara Duterte. Oo, baka kasama sa argumento niya na hindi valid yan kasi hindi dumaan sa Committee on Justice. Hindi dumaan sa proseso ng impeachment. Well. According to Section 3.4 ng ating Constitution, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by Senate shall forthwith proceed. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin sa Tagalog, kung ang reklamo ay manggagaling sa 1/3 na miyembro ng Kamara de Representante, yan ay magko-constitute ng articles of impeachment at ang trial sa Senado ay magpapatuloy. It's not a requirement. Yung Committee on Justice is not a requirement if the complainants are members of the House of Representatives. Hindi po ako nagsabi niyan. Yan lang po ang sinasabi sa Constitution. Napakalinaw kasi, plain reading lang yan. So, medyo mahihirapan po. No? Yung mga abogado ni Sara Duterte has an uphill battle dito sa kanyang litigation. No? Alam niyo mga kotsero, kung magko-convene ang impeachment court, wala siyang choice kundi humarap. That's a fact. Kahit ayaw niya. In case hindi katigan ng Supreme Court itong kanilang effort para pigilan ang pagko-convene ng impeachment court, wala siyang choice. Sorry ka nga ganun. Bakit nag-file ng kaso? Kasi it will serve to delay the convening of the impeachment court. Pipigilan muna nila as much as possible, sinabi ko rin ho ito kahapon, pipigilan ho nila yung pagbuo ng impeachment court. Bakit? Kasi mga kotsero, pag ganun, sure win si Sara. 100% panalo. Bakit? Walang korte Walang impeachment na magaganap Sure yun kung mananalo siya sa Korte Suprema. Kaya nga dalawa agad, di ba? Tinago pa tong pangalawa. Ang binroadcast lang yung kay Torion, pero yung itong sa the following day na ibinalita. Pero the question still remains, mga kotsero. Kailan nga ba magko-convene ang impeachment court? Nandiyan pa rin ang tanong. Kailan sila magbubuo ng impeachment court? Partly lang naman, but not completely, nasagot itong tanong ho na ito. Paano nasagot? Ito, papapanood ko sa inyo itong isang video. Nagkaroon ng symposium, nagsama-sama ang mga legal luminaries ng bansa at pinag-usapan nila ang impeachment. Panoorin natin. Ipagpatuloy ng Senado sa darating na 20th Congress ang pagliliti sa impeachment na sisimulan nito ngayong ika-19 na Kongreso. Ito ang binigyan diin ni dating Commission on Elections Commissioner Rene Sarmiento sa isinagawang forum ng UP College of Law at Malcolm Foundation kahapon. The Supreme Court saying that it has not become a functus officio insofar as non-legislative function, meaning outside of legislation, it has a continuing function. It could be
convening as a canvassing board. It could even Continuing body nga kasi. be So, tama serving tayo. as an impeachment court. Kahit recess pa ang Senado, Di ba nung una, sinasabi na natin yan mga kotsero na the Senate is a continuing body and as such, even impeachment complaints can continue to the following Congress, to the next Congress. Hindi titigil yan kasi nga, the Senate is a continuing body.